Alam nyo ba, nasa panahong kasalukuyan, may mga ilan po sa atin na kapag naririnig ang salitang born again or kapanganakang muli, ang iniisip po nila ay ito'y relihiyon or organisasyon. At minsan po yung salitang kapanganakan muli or born again ay nababaliwala at para bang ginagamit na lang sa walang kwentang pananalita. Mga kapatid, mga kaibigan, ang salitang born again ay wala po namang ibang pinagmulan kundi ang ating Panginoong Hesus, na mas dapat alamin po natin ano po bang ibig sabihin ng Panginoon. Ngunit sa ganang atin mga kapatid na nakikita natin ngayon, marami po ang nagiging kagaya ni Nicodemo, na sa kabila ng karunungan, tagapagturo ng kautusan, hindi niya po naintindihan ang sinasabing kapanganakan muli or be born again, na siya pong tinanong niya sa ating Panginoon. Kung papansinin po natin ang salita ng Diyos o ang Biblia, mismong ang Panginoong Hesus ang nagsabi po nito. Sa Book of John or sa Aklat ni Juan, Kapitulo 3, versikulo 3, ang sabi, sumagot si Hesus at sa kanya'y sinabi, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. So being born again, kapatid kaibigan, hindi po relihiyon ang ating pinag-uusapan. Hindi po anumang organisasyon. Ang pagiging born again or kapanganakang muli, ito po'y nagpapakita na sinasabi ng Panginoong Hesus na kapag hindi po natin nagawa, hindi natin makikita ang kaharian ng Diyos. At gaya nga po ng tanong ni Nicodemo sa ating Panginoon, papaano ipanganganak na muli ang isang tao kung siya'y malaki na? Nagaya po ng katanungan ng iba. Anong sagot sa kanya ng ating Panginoong Hesus? Sa verse 5 po ng Kapitulo 3 ng Juan, sumagot si Hesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig or ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang linaw po ng sabi ng Panginoon, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So binigyan niya po ng diin ito, ano po yung sinasabing be born again? Dahil hindi naman tayo pwedeng ipanganak na muli, tayo ay malaki na. Ang tinutukoy ng Panginoon, ang sabi niya, kapanganakan sa tubig at Espiritu. Ang sabi niya sa verse 5, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. May duda pa po ba tayo sa sinasabi ng Panginoon? Kapatid kaibigan, ang pagiging born again o karanasan bilang ipinanganak na muli, ito po ay magpapatibay sa atin. Dahil ito po yung sinabi ng Panginoon. Ito po'y karanasan. Hindi po ito relihiyon, na gaya po ng nakasanayang sabihin ng iba. So wala po dahil ang sinasabi except or maliban. So pag sinabing except or maliban, yun lang ang pwede nating gawin, na kinakailangan sundin natin ng Panginoon. Sa ganung bagay, nagtaka pa rin si Nicodemo at nagtanong pa rin siya marahil sa kanyang kaisipan. Kaya sumagot ang Panginoon. Ang sabi niya, ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Yun ang sabi niya kay Nicodemo. At ito nga po yung sinabi niya sa verse 7, chapter 3 ng John, huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo. Kinakailangan ngang kayo'y ipanganak muli. Marvel not that I say unto thee, ang sabi ng Panginoon, ye must be born again. So, ganun din po mga kapatid sa pangkalahatan, hindi po ito paghihikayat ng relihiyon, kundi ito po ay karanasan na para po tayo ipanganak na muli. Saan po? Sa tubig at Espiritu. Dahil pag ang pinag-uusapan po natin ay kalangitan o sinasabing buhay na walang hanggan, tumutukoy po yan sa ating espiritu o espiritual na mga bagay. So paano makapapasok yung ating laman? Ang ating laman ay mababalik sa alabok. Ngunit yung sinasabing ang espiritu na siyang ipinangako ng Diyos, na siya po mga kapatid ang magmamana, yung papasok doon sa kanyang kaharian. Na hindi po natin dapat isipin na ito ay organisasyon o relihiyon, na gaya po ng sinasabi ng iba.
Ito po kapatid, kaibigan, ay ang katunayan na tayo po ay nakakaunawa ng salita ng Panginoon. Sabi po sa Galatia chapter 3 verse 27, sapagkat ang lahat na nasa inyo ay na ibinautismuhan kay Kristo, ibinihis si Kristo. So kung tayo raw po ay binautismuhan kay Kristo, ibinihis natin si Kristo. Ano po? Napakalinaw ng mga talata na ang pagiging born again, ang kapanganakan muli, hindi po nangangahulugan at hindi po sinasabi ng Panginoon, umanib ka dito, umanib ka dyan. So ano pong ibig sabihin? Ano man ang iyong kinaaaniban, ano mang gawain ng iyong sinasalihan o diyan ka man nakamiyembro, ano mang simbahan, kinakailangan mong ipanganak muli. Ano man ang paniniwala, pananampalataya mo, hindi ko po kine-question ito. Kinakailangan lang sundin natin ang Panginoong Hesus. Dahil sabi niya, ang ipinanganak ng laman ay laman, pinanganak ng espiritu ay espiritu. So walang lamang makapapasok sa kaharian ng Diyos o sa langit. Natural, kinakailangan natin ipanganak muli sa espiritu para tayo ay makapasok na sinasabi ng ating Panginoon sa kaharian ng Diyos. Nagaya nga rin po ng mababasa natin sa Romans chapter 6 verse 3. Hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Na yung tinutukoy po rito, maliban na ang tayo ipanganak sa tubig at sa espiritu. Tubig, ibig sabihin, bautismo. Nagaya ng ginawa ng ating Panginoon bilang halimbawa, binautismuhan siya ni Juan Bautista. Ano po? At yung espiritu na mga kapatid na sinasabi po na siyang pangako ng Diyos sa atin. Na kung paano pinakita nung mabautismo ng ating Panginoon, ang espiritu na anyong kalapati ay bumaba po sa kanya. So yan po ay pangako ng Diyos. Ang kapanganakan muli, mga kapatid, ay sa tubig at sa espiritu. Sabi nga po sa Romans 6:4, tayo ngayon nangalibing nakalakip sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. So yung po ang tinutukoy doon, yung pag nabautismoan tayo sa tubig sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama. No? Ay gayon din naman tayo makalalakad sa panibagong buhay. Malinaw pong sinasabi po sa atin, sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. At ano pa po yung sinasabi ng Ephesians chapter 1 verse 13? Na sa kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa kanya'y naman, no, na sa kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. So malino po dahil sabi ng Panginoon, huwag kang magtaka. Sinabihan niya si Nicodemo na siya rin po ang sinasabi po natin. Hindi po natin dinadagdagan, hindi po natin binababasan. Huwag kang magtaka sa sinabi ko, sabi ng Panginoon. Kinakailangan kayo'y ipanganak na muli. Marvel not that I say unto thee, ye must be born again. At ikaw kapatid, kaibigan, kung ito'y naharanasan mo, hindi dyan nagtatapos at hindi dyan lalo nagsisimula lang yan. At hindi yan ang katapusan. Kung tayo po ay sumunod sa Panginoon, sa kanyang mga salita, hindi po nananatili yan. Hindi po porkit nabautismuhan ka na sa tubig, sinasabi mo tumanggap ka ng Espiritu ay born again ka na. May palatuntunan ang Diyos na dapat makita. Nang sa ganon, yung ating pagiging halimbawa na sinasabing ipinanganak na muli ay makita ng tao. Ano po yun? Sinasabi po na 2 Korinto 5:17, kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas, narito sila'y pawang naging mga bago. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Yun po yung dapat makita. At hindi tayo sa sarili natin ang magsasabi nito, kundi yung mga nakakakita sa atin. So ang pagiging kapanganakan muli or pagiging born again, hindi po ito relihiyon, kundi karanasan na dapat maranasan ng bawat isa.